Hello everyone! This is Betty of GNB Vlog. Jim will not be here with me today to vlog. Ako lang ngayon because ang vlog na to ay tungkol sa kung paano ako nakarating sa Canada. For those hindi pa nakasubscribe sa channel namin, ang channel namin ay nagbablog ng travel, food, and life here in Canada. Kasama ko si Jim. One day, napag-usapan namin na nagbablog ako ng travel dito, pamamasyal namin. Sabi niya sa akin, bakit hindi ko daw i-vlog yung pagpunta ko dito sa Canada? Marami sa ating mga Pilipino na katulad ko na nag-aspire na marating din dito sa Canada, which is fortunately nagawa kong makapunta dito. So nagsimula ako, nag-apply ako as a skilled worker dito sa Canada under the, noon pa yon, mga year 2012. So magna 9 years na ako dito sa Canada. Meron sila nung temporary foreign workers program na nag-apply ako directly sa Kuwait. Katulad din ng karamihan sa atin, nag-start ako sa Middle East. Nag-work ako sa McDonald's sa Kuwait. 13 years ako doon. Nag-start din ako ng crew, as a crew, katulad din ng karamihan. Tapos hanggang na-promote lang ako hanggang maging restaurant manager ako. Pero nung last year ko doon sa Kuwait, nag-decide ako magpunta dito sa Canada dahil sa opportunity na ino-offer ng Canada. At syempre, sa mga nagtatrabaho sa Middle East, ang unang problema doon, hindi siya open city. So unlike here, na open city at pwede nating madala yung mga pamilya natin kung gusto natin. Ano ba ang way para makapunta dito sa Canada? Number 1 is visit. So, pwede kang mag-visit as for tourism dito sa Canada. Yun nga lang, pag-visit ang visa mo, hindi ka pwedeng mag-work. Not unless na meron ka ng job offer, nag-visit ka dito, tapos pwede mo nang ituloy sa pag-apply ng permanent residency. Number 2 is to work, which is most of the Filipinos, at alam kong karamihang nanonood sa inyo ngayon, ay gusto makapagtrabaho dito sa Canada. Dahil sino ba ang hindi gusto makapagtrabaho sa Canada? Unang-una, ang Canadian dollars is stronger, right? At madali kang makapundar, makakaipon, kung minsan mo suportahan kang pamilya. Maganda talaga magtrabaho rito. Pangatlo, to study. Pwede kang mag-apply as international student. At the same time, makapagtrabaho ka habang nag-aaral ka. At ang pang-apat ay yung immigrate to Canada. When I say immigrate to Canada, pagpunta mo dito, permanent resident ka na kagad. Hindi mo na kailangan ng working permit. So meron tayong 4 na paraan ng pagpunta dito sa Canada. Isinet aside ko na yung sponsorship. Kasi ang sponsorship, kung yung merong nag-sponsor sa yung pamilya, merong nag-sponsor sa yung asawa, o anak mo, o kung sino mang related sa iyo. So, we have visit, work, study, and immigrate. So, sa visit, sa mga nag-a-aspire na makapag-work dito, hindi na natin itackle yung visit. Kasi pag visa ang hawak mo, hindi ka naman pwede makapag-work dito. Magko-concentrate tayo sa work at saka sa immigrate. So, working visa dito, katulad ko, nag-apply ako ng working visa, but under the temporary foreign worker program.
So pumasok ako dito na may work permit ako for 2 years. Doon sa 2 years na yun, kailangan lakarin mo ang permanent residency mo na ibibigay naman sa'yo ng employer mo. Kung maswerte ka sa employer na mapapasukan mo. At yung isa pa, yung immigrate, which is maganda kasi 6 months lang makakarating ka na dito as permanent resident. Pero syempre, sa pag-a-apply sa Canada, kailangan natin ng konting tiyaga at pasensya kasi maraming requirements ang kailangan. So, under sa immigrate, siya nga pala by the way, kung sino yung interested sa work, kasi sa work temporary, pa lang yan, work permit pa lang, mag-comment lang kayo below. Kasi medyo complicated yung pag-process nila dito. Maraming requirements, may mga classification codes ng trabaho. So, back to where I said earlier, na ako nagpunta as temporary foreign workers under the Federal Skilled Worker Program. Dahil manager ako sa fast food, that is considered like skilled worker ang manager dito. So way back 2012, meron pa sila nung foreign workers program. But after ng 2014, pinalitan na nila to ng express entry. So meron tayong mga immigration program sa Canada Immigration, which is the first one is the express entry. Punta ka dito as skilled worker, katulad ko. Merong provincial nominees, which is inonominate ka ng provinces ng Canada. Parang bigyan ka nila ng invitation to apply as permanent residents. Tapos once in a while, meron din ng mga provinces ng mga pilot programs. Ano bang ibig sabihin ng mga pilot programs? Yung pilot programs, yun yung ginagawa ng mga provinces at coordinated sa Immigration Canada. Na yung mga provinces, naghahanap sila ng mga workers. Pero, yung pilot na yun, nagra-run lang ng certain date. Kumbaga sa like, for example, January 1, 2021 to January 1, 2022. Something like that. Minsan 3 years, 5 years nagra-run sila. So, there are lots of ways na makapunta dito sa Canada. Ngayon, kung interesado kayo, mag-comment lang kayo below. Matutulungan ko kayo sa mga resources at tools. Isa pa, hindi nyo kailangan na magbayad ng malaki sa mga immigration consultants or immigration lawyers. Alam ko dyan sa Pinas, marami nagre-resort sa mga agency o mga tao na nangangako na makakarating ka sa Canada kapag nagbayad ka ng 100,000, 150,000, something like that. Believe me, ako, ang laki ng experience ko sa Immigration Canada. Ako lang ang nag-process ng paper ko, pero nung mula ako sa Kuwait, syempre gumamit pa ako ng immigration consultant kasi wala pa akong alam. At talagang eager akong makarating sa Canada. So nagbayad ako ng thousands of dollars. Hindi lang 1,000, thousands of dollars makarating sa Canada. Pero nandito na ako, nanirahan ako, nag-deal ako sa immigration. Natutunan ko na kung paano pasikot-sikot sa immigration. Hindi ako immigration lawyer, hindi ako immigration consultant. Yung experience ko sa immigration at sa pagiging resident ko ng Canada, doon ko lang natutunan yung mga dapat gawin. Which is, handa ko namang i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko dito sa paglakad-lakad sa immigration. Yung mga anak ko, nakapunta dito yung anak ko, ako lang ang naglakad ng papeles. Hindi ako nagbayad ng mahal. Yung nanay ko, napapunta ko na rin dito.
yung auntie ko, nakapunta na rin dito. Ako lang ang nag-deal lahat sa Immigration Canada. So, kung interested kayo o gusto nyo lang ng tulong, kung paano gagawin, hindi nyo alam. Kasi ang pinakamahirap sa lahat yung pag-i-start eh. Paano ba ako makakarating doon? Diba? Pero hindi nyo naman pagsisisihan. Once na nakarating kayo dito, yung hirap at pagod nyo sa pagpaprocess, which is sabi ko, magagawa nyo to ng sarili nyo. Meron akong kaibigan sa Canada. Hiningan sila ng 100,000 ngayon. Which is sabi ko, bakit pa kayo magbabayad ng 100,000 kung pwede nyo naman gawing sarili nyo? Yun nga lang, kailangan nyo ng tools and resources na makakatulong sa inyo kung paano nyo gagawin. Kailangan lang ng konting pasensya at pagtsatsaga at pagtitiis. Kasi hindi naman talaga agad-agad ka makakapunta. Siyempre matagal pa yun. Ngayon, kabayan, kung ikaw interesado ka talagang mabago ang buhay mo, makarating ka sa Canada, makakuha ka ng magandang trabaho. Kahit may COVID ngayon, simulan mo na kasi hindi naman ganong kabilis mong mapaprocess ang requirements. So, back to immigration program. So, ang pinakauna nga ngayon, yung pinalit nila sa foreign workers program ay ang express entry. So, ang express entry ay may 3 economic immigration program under that. Yung Federal Skilled Workers Program, katulad ng kinabibilangan ko, ng mga managers, whether kahit saan kang klaseng manager, manager ka ng restaurant, manager ka ng fast food, manager ka ng opisina, doon ka magfo-fall sa program na yon. Pangalawa ay ang Federal Skilled Trade Program, kung under ka sa industrial, mechanical, electrical industry, doon ka nagpo-fall. At ang pangatlo ay ang Canadian Experience Class, which is, alam kong most of you, hindi pa ma-entitled doon kasi yung Canadian Experience Class, kailangan may experience ka sa Canada. So yun yung mga pumunta dito sa Canada, tapos meron lang silang working visa, tapos ma-expire na yung visa nila, mapapauwi sila. Yun, pwede nila applyan yun kasi ang ano na yun para sa mga may experience na dito sa Canada para maging permanent resident na sila. Ang usually naman requirements ng mga job dito, merong language requirements which is based sa ability natin ng writing, reading, listening, and speaking. So it means yung English, minimeasure nila yung ability natin na magsulat, magbasa, makinig, tsaka magsalita ng English. Which is, I guarantee you, bihira naman ang bumabagsak sa test na to. Dahil tayo naman one of the most English-speaking country in the world. Tapos yun, kailangan natin may experience, certification natin, na kahit naman experience outside the Canada, ina-accept nila. So may certain hours. So as we go along this vlog, I told you, don't forget to comment below if you want to inquire or to know something about coming here in Canada. Pero may good news ako sa inyo. Meron ngayong pilot, ang recent pilot na active ngayon ay ang Atlantic Immigration Pilot. Ano ba yung Atlantic Immigration Pilot? Yun yung kung willing kang magtrabaho doon sa Atlantic Canada na kinabibilangan ng New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador. Yung mga provinces na yun, kung willing kang mag-work doon ka sa under ng Atlantic Immigration Pilot. And of course, may mga sub-requirements sila. So, meron ding rural northern immigration pilot na kinabibilangan. So, may mga ilang communities sa provinces na to na nangangailangan ng mga workers, katulad ng sa Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, at meron din dito sa British Columbia kung saan ako naroroon. Merong website na pwede nyong applyan doon.
para makonsider sa pilot na yun. Pero meron akong good news sa inyo. Merong bagong immigration, ang modern immigration sa Manitoba. Dito, wala nang mga kailangan, wala ka nang gagawin. Ang gagawin mo lang, meron ka lang 5 pages na application form na a-applyan at i-email mo sa kanila at maghahantay ka lang ng invitation. So ang open na position doon ay, eto, babasahin ko na lang. Kasi mahirap magkamali dito. So, NOC 7312, which is heavy-duty mechanic with experience in large trucks and agricultural equipment. So, itong modern immigration is part of the Manitoba Provincial Nominee Program. So, this is another job position, NOC 7237, which are welders. Just take note, it says here, no express entry required. So, hindi ka nadadaan sa process ng express entry wherein magke-create ka pa ng profile, tapos mag-upload ka ng documents doon, tapos magwe-wait ka ng which is express entry is a point system. Binibigyan ka ng lanang points based sa education mo, sa age, sa job classification mo, at sa iba pang factors. So dito, no express entry required. Another position is the NOC 9536. So NOC means National Occupation Code. So kinaklasify nila yung mga job positions dito sa Canada. 9536, Industrial Painter. O sa mga painters dyan, no express entry required din. NOC 9526, Mechanical Assembler. Especially Trailer Assembly. Yung may mga experience dyan, pwede rin kayo mag-apply, no express entry. NOC 9437, Woodworking Machine Operators. I'm sure marami sa atin dyan na may experience sa woodworking. Pwede rin kayo mag-apply, no express entry required. Meron din 2 position dito sa modern immigration na nagre-require ng express entry. But it means you will apply sa modern, tapos dadaan ka sa express entry. Pero kapag na-approve ka na sa modern, madali ka na lang makapasok do sa express entry. NOC 3236, Massage Therapist, but express entry required. Pero huwag kayong ma-disappoint at mawala ng pag-asa kung sabing express entry required. Madali lang ang express entry. So kung gusto nyong matulungan ko kayo kung hindi nyo naintindihan pa ang express entry, like ngayon nyo lang narinig, just comment down below. I'll make sure makareply ako sa inyo agad. Massage therapist lang ang express entry required. Ano ba ang modern immigration? Ang modern ay isang town sa Manitoba. Maliit lang siya na town, tapos 10,000 lang ang population nila doon sa town. So, usually, remote area sila. Pero, maganda rin magtrabaho sa ganun kasi minsan talaga napaka-peaceful pag doon sila sa province. Yun nga lang, hindi katulad sa city na accessible sa lahat. Katulad ko, ako nasa Victoria, British Columbia. Sa tingin ko, ito na rin yung city kasi yung weather dito hindi masyadong malamig. Kayo kung gusto nyong matry, halimbawa nito sa modern Manitoba, which is malamig nga, pero alam ko naman na tayong mga Pilipino ay matiisin, lalo na kung sa uunlad naman ng kabuhayan tsaka for your future ng family nyo. Alam ko naman na marunong tayong magtiis sa mga ganito.
Pero, syempre, alam niyo naman sa Canada, ang weather ang kalaban natin. Pero bakit ba maraming Pilipino dito sa Canada, di ba? Kahit naman 6 or 8 months dito ay malamig. So, kung gusto nyong to know more about this modern immigration, tulad ng sinabi ko sa inyo, magpipil up lang na kayo ng 5 pages na form, sasabit nyo lang through email. Just comment below and bigyan ko kayo ng ibang details. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ako immigration consultant, hindi rin ako lawyer, pero I'm willing to help na sa mga tools and resources na pwede nyong puntahan at gamitin para makapag-apply papunta dito sa Canada. Warning lang, sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan magbayad ng mahal. Pwede nyo itong gawin sa sarili nyo, kahit kayo nasa Pilipinas. Ang maganda lang dito sa Express Entry, kapag nakapasa kayo dito sa Express Entry, permanent resident na kayo pagdating dito. Hindi na kayo magre-renew ng working visa. Ako, pinagdaanan ko yun. Ang dami ko talagang experience sa pagdideal sa immigration. So, isa pa, pagdating nyo dito, may isasama nyo na yung buong family nyo as permanent resident. Salamat sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo ang topic ngayon, i-hit nyo lang yung subscribe button at saka yung bell para mabigyan kayo ng notification for more of our videos. Sana meron kayong natutunan at sana yung eagerness nyo na makarating sa Canada, nandun pa rin. Alam mo ba na kahit COVID ngayon, dire-diretso ang immigration, ang pagtanggap ng immigration. Hindi pwedeng, ang Canada, lagi nilang kailangan ng immigrants para sa economic development nila. Kaya ongoing lang yan. Kung may COVID man, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi meron lang naman mga COVID restrictions at mga protocols na i-follow. Kahit na makapasa kayo, makakapasok kayo. Ang hindi lang nakakapasok ngayon sa Canada ay ang mga unnecessary visit o non-essential visit, kung tawagin. Kaya yung visit visa, bihira, finifilter nila yon, not unless talagang may emergency purpose. So far, diretso pa rin ang Canada Immigration sa pagpaprocess ng mga gustong makapunta dito. So once again, if you want to hear from me more and JNB Vlog, please don't forget to subscribe and don't hesitate to put on the comments regarding your questions, and if you need help from the tools and resources, may extend ko sa inyo. Gusto ko naman din ma-share sa inyo yung experience ko at saka kung paano ako makakatulong sa inyo na makapunta dito sa Canada. So, okay, see you on our next vlog.